Nag-araro nga ulit ng kamote ngayong araw, kaya naman namulot nga ulit kami at nakapagluto rin pala ako ng kamote Q at sweet potato fries. Napakaganda nga ng panahon ngayon, kaya naman ngayong araw, pwede na nga ulit mag-araro at manguha ng kamote. Medyo may kalaliman pa ang ilog ngayon dahil ilang araw pa lang kasi ang lumipas simula nung nagkaroon ng malalakas na ulan. Sa kabilang ilog kasi yung pagkukuhanan namin ng kamote, kaya kailangan talagang tawirin tong ilog kahit na medyo malalim. Medyo malayo-layo din pala dyan yung nilakad ko at napatigil pa nga ako dito sa may tabing ilog kasi naman napakalamig ng tubig, ang sarap magtampisaw. Mga 2 araw pa, siguradong mas maglilinaw pa tong ilog at mas masarap maligo kapag ganon. Maya-maya nga lang din konti ay umalis na ako dyan at dumiretso na nga ulit ako sa paglalakad papunta sa pagkukuhanan namin ng kamote. Hindi rin pala masyadong mainit ang panahon ngayon kasi nga maulap, kaya hindi masyadong masakit sa balat ang sikat ng araw. Pagkarating nga namin dito, hindi pa sila nagsisimula sa pag-araro pero marami na ako nakikita ng mga laman na nakautlaw. At lahat nga na makita ko dyan ng mga laman na hindi naman sobrang malalim ay talagang pinagkukuha ko na, at yung iba nga dyan ay talagang malalaki pa. Kapag maganda nga ang lupa na pinagtaniman ng kamote, talagang hindi lang malalaki ang magiging laman niya, marami din. Pagkatapos kalad ka rin yung mga bagay ng kamote at nung luminis na, ay nagsimula na rin kaagad sa pag-araro. At katulad nga ng dati, nasa likod kami na nag-aararo, nag-aabang kami sa mga kamote na magalutang. Minsan, meron ka talagang mapupulot na malalaki na tapos tabi-tabi pa. Higit 2 oras din siguro kami dyan na namumulot, at sa loob nga ng 2 oras na namumulot kami, ay ganito lahat kadami yung mga nakuha namin. At nung mga bandang 11:30 na nga nung umaga, ay tumigil na kami dyan sa pagpupulot. Sabi nga namin, ibabalik na lang ulit kami mamayang hapon kasi nga magtatanghali na. Pero bago umuwi, pumunta muna ako saglit dito sa may ilog para maghugas ng mga ilang pirasong kamote na malalaki, at mamaya pagka-uwi sa bahay ay iluluto ko to. Pinili ko talaga dyan na kuhanin yung mga malalaki kasi nga ang bala ko talagang luto dito ay kamote Q at saka fries. At dahil nga uuwi na kami, kaya naman yung mga pinulot nga namin ay nilagay na namin lahat dito sa sako. Hindi namin kayang sunungin yung kamote na yan pauwi, kaya ang gagawin namin ay ilalagay namin siya dito sa may kareta. Yung 2 oras nga na pamumulot namin ng kamote kanina ay halos isang sako din pala lahat yung mga nakuha namin. At nung maisakay na nga sa kareta lahat ng kamote na nakuha namin, ay umuwi na rin pala kami dyan. At pagdating nga dito sa bahay ay binalatan ko na rin kaagad yung mga kamote na kinuha ko kanina. 3 klase pala ng kamote itong iluluto ko, at itong ang unang binalatan ko ay hindi ko alam kung anong tawag sa kanya, pero napakaganda ng kulay ng laman niya. At dahil nga gustong gusto ko yung kulay niya, hindi kamote Q ang una kong gagawin dito sa una kong binalatan, gagawin ko tong fries. At eto namang pangalawa kong binalatan, ito yung gagawin kong kamote Q, medyo madilaw naman yung kulay niya. Ilang pirasong kamote nga lang to binalatan ko, pero nung ginayat ko na, madami rin pala. Nagtalbos din pala ng kamote kanina yung asawa ko, at ang luto nga daw na gagawin niya dyan, ilalaga lang tapos isasawsaw sa bagoong. Pagkatapos kong hugasan lahat, syempre diretso luto na rin ang ginawa ko kasi nakakaramdam na rin talaga ako ng gutom. Hindi ko na rin pala pinasubrahan pa ng luto tong fries na ginagawa ko, at ayoko kasi ng sobrang tigas, gusto ko yung medyo malambot lang din. At dahil nga maganda mga kulay na mga kamote na to, naisip ko habang nagluluto ako, masarap din siguro kung gagawa ako ng bilo-bilo. Meron din kasi kami mga saging, ube at saka gabi sa bundok, kaya naisip ko na masarap kung gagataan, at meron nga din kasamang kamote. Yung ginayat ko pala kanina na kamote ay 2 klase. Yung isa medyo madilaw at yung isa naman ay medyo maputi. Nung medyo naluluto na nga dyan yung kamote, naglagay na ako ng asukal at hinalo ko na nga lang siya dyan ng hinalo hanggang sa maluto pa yung kamote at pumula yung asukal. At dahil nga medyo marami itong naluto ko na kamote ngayong tanghalian, hindi na muna ako magkakanin. Eto na lang muna ang kakainin ko. Gumawa din pala ako ng sausawa ng fries na niluto ko. Pinaghalo ko lang yung ketchup at saka yung mayonnaise. Solve na naman nga ang tanghalian ko kahit na walang kanin. Masarap din siya ipares sa kape. Kain po tayo. See you lang for today's video. Thank you for watching!